Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Mr. Nawat pinag-iigihan ng husto ang pagtatrabaho sa Miss Universe. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe. Ako din naman, sobra. At ito nga, si Mr. Nawat, nako, mukhang nai-imbier na nasa kanila. So, dahil sa sobrang hindi maibigay ng Miss Universe yung demand na kailangan nga ni Mr. Nawat para sa pageant na to. Alam naman natin, pagdating sa sa pageant ay talagang metikuloso talaga si Mr. Nawat at alam natin na kung gaano niya talaga pinapaganda ang Miss Grand, di ba? So, talagang sobrang lahat ay namamangha sa production ng Miss Grand. Dahil lumapit nga si Miss Universe sa kanya, so gusto niyang tulungan ng sobra-sobra. Alam mo kung iisipin mo, napakabait na tao ni Mr. Nawat dahil imaginein mo, talagang grabe ang hands-on niya sa pagtulong dito sa Miss Universe. Yeah, either nabayan sila pero ando doon sa part na talagang inaayos niya talaga. At ayun nga, kahapon nga medyo disappointed or dismayado si Mr. Nawat dahil hindi nga na-hit ng Telemundo yung resolution na hinihingi ni Mr. Nawat sa kanila para sa ikakalabas nga dito sa Miss Universe this coming November. So medyo talagang doon part na yon ay nako, parang hindi upgraded ang Telemundo. So yon, naloka doon si Mr. Nawat at ang sabi niya nga kanina doon sa live niya na sobrang slow sa social netong Miss Universe. Kumbaga parang nababagalan siya sa sistema. And then, ayun. So, ngayon, talagang tinututukan to ni Mr. Nawat. Dapat ba talagang tutukan to ni Mr. Nawat? To be honest kasi, syempre, humingi ng favor sa kanya yung kaibigan niya na tulungan sila para sa production ng Miss Universe at gusto nga i-prove ni Mr. Nawat na talagang ang Miss Universe ay kaya nilang bigyan ng magandang production. So, si Mr. Nawat, nandun dyan siya dahil, alam mo yon, mahal niya siguro ang Miss Universe at syempre kaibigan niya si Kun-an, ayaw niyang ma-disappoint sa kanya si Kun-an, ginagawa niya yung best niya para matulungan sila ng bonggang-bongga, pero isa tong mabigat na trabaho. Kaya lang kasi, meron silang benefit dito. Ayun nga, babayaran sila ng Miss Universe. So, siguro tinanggap ni Mr. Nawat talaga to para sa mga tao niya din. Kasi magkakaroon nga ng extra money, magkakaroon nga ng, alam mo yun, syempre, extra kita. Yung mga tao niya, siguro siya, di bali na, pero kasi since na may project silang ganito, sila yung gagawa ng production, bongga yan, di ba? So, syempre, extra money yun para sa team ng Miss Grand. Oo. At saka, siguro may paggagamitan pa si Mr. Nawat ng pera para sa kanyang Miss Grand, di ba? Pero kung tutuusin, dapat tutukan na lang ni Mr. Nawat talaga yung Miss Grand International kasi parang feeling ko, doon sa Miss Grand International, dapat siyang mag-focus at hindi pa siya mai-stress katulad ng nararanasan niya ngayon, di ba? Kasi ngayon talaga, ay nako, aminin man niya o hindi, stress yan, di ba? Kaya lang, since nga na naka-compromise na siya dito or nakapangako na rin siya sa kaibigan niya, kaya go yan. Pero ang tanong, tatagal ba si Mr. Nawat sa ganitong sistema ng Miss Universe? Parang feeling ko hindi. Parang feeling ko darating si Mr. Nawat sa mapupundi siya or talagang aayawan niya to. Siguro ganon. Darating siya sa sistemang ganon. Sa ngayon, inilalaban din ni Mr. Nawat na tanggalin na nga ang Continental Queen. Kasi nga, yung Continental Queen ay hindi nakakatulong para doon sa Miss Universe. Para kay Mr. Nawat. Pero ayaw pumayag ng
organization mismo. So, sabi nila, tuloy lang yung Continental Queen. Ako naman, para sa akin, okay ba na may Continental Queen? Eh, dati naman, wala naman yan. Miss Universe po, parang enough na, di ba? So, ang Continental Queen, para sa akin, ay konsiderasyon sa mga bansa na mabigyan sila ng titulo at mabigyan sila ng siguro dahil nagkaroon din sila ng extra pera dyan, di ba? Kaya gusto nila i-keep yung Continental Queen. Pero kung ako tatanungin mo, nandyan yan o wala, okay lang sa akin. Kasi nakafocus lang yan sa Miss Universe talaga. So, maganda ba yung may Continental Queen? Parang feeling ko, ako, maganda dahil may benefit yung mga candidates kapag naging Continental Queen sila. Another title yun sa kanila. Kung hindi man sila nanalo na Miss Universe, at least naging Continental Queen. Kumbaga, consideration sa laban nila, di ba? Pero kung ako tatanungin mo personally, okay lang na wala. Kasi mas gusto ko isang reyna sa isang pageant. Oo, tama na yung Miss Universe at saka may dalawang runners-up. Kasi yung mga runners-up, in case nga na magkaroon ng problema, sila yung replacement. Katulad nga sa Miss Grand, di ba? So, sila yung replacement. At, ayun, malaki yung rules ng runners-up kesa doon sa Continental Queen. Kaya lang kasi sa business, kaya sila naglalagay dyan ng Continental Queen ngayon kasi nga, para sa business nila. Dahil nga, ayun, iniimbitahan yung Continental Queen, so another pair, ayun, di ba? At maganda yon para sa candidates. Pero kung ako, wala na dapat. Ganon. Ewan ko sa inyo kung okay yung may Continental Queen. And then, pagdating naman sa production, syempre, umaasa ako na mas bongga ang production ngayon. Kaya lang, hindi ko lang alam kung mas mahal siya. So, parang feeling ko mas mahal siya. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena. So, ibig sabihin, dahil nga ayaw nga pumapayag ng organization, so wala talagang control si Mr. Nawat doon sa mga sistema ngayon dito sa Miss Universe organization. Kasi nga, kung ano yung gusto ng organization, yun yung nasusunod. Katulad na lang ngayon, dito na lang nakikita na natin na parang nagkakaroon sila ng diskusyon dahil nga ito ang gusto ni Mr. Nawat, ito naman yung ayaw ng organization, ito yung gusto ng organization. Hindi sila yung parang nasusunod si Mr. Nawat. Kumbaga, parang sumusunod lang si Mr. Nawat kung ano yung gusto ng organization. Nagsasuggest siya, pero hindi nga nahihit. O, diba? So, yan. So, isa yun sa mga nakikita ko na siguro talaga nandoon stricto yung organization. And, let's see. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa Miss Universe. So, yung Continental Queen daw, i-announce daw during preliminary competition. Ako, para sa akin, siguro mas maganda yan i-announce during the coronation night. Kasi yung Continental Queen, dapat nasa top 10 siya ng Miss Universe or kasi pag in-announce mo yung Continental Queen during preliminary competition, alam mo tama nga si Mr. Nawat na parang anong sense, di ba, ng Continental Queen. So, ibig sabihin ba, yung Continental Queen nandoon ba sa top 10? So, ibig sabihin, kapag Continental Queen ka, matik ka na nasa top 5 ka. Dapat ganun eh. So, kung matik yan na nasa top 5 ang Continental Queen, so, ibig sabihin nun ay, tawag dito, sila yung nasa top 5 ng Miss Universe. Kung i-announce mo na ng prelim, tapos ganun yung sistema mo, di alam na ng tao kung sino yung nasa top 5, di ba? So, mas maganda yung Continental Queen ay i-announce nila yan during coronation night, kung saan ang mapipili nilang Continental Queen, siguro mas maganda ay pasok sa top 10. So, 5 para sa Continental Queen and then 5 naman para sa runners-up and winners. So, yon. Kung 5 yung Continental Queen nila, so magpasok sila ng top 11. Di ba? Kasi isa doon ang magiging reyna at isa doon ay runners-up. Kahit top 10 na lang eh. So, yon. So, 5 Continental at 4 na runners-up at isang winner. So, para sa akin, ayun yung the best na sistema na kailangan nilang gawin. Kesa naman yung pumasok siya sa naging Continental Queen siya, tapos nasa dulo naman siya ng laban or wala siya sa semifinals. Parang nakakaloka naman yon. Unfair naman yon sa ibang Tapos mas bibigyan nila ng highlight yung Continental Queen katulad nung nangyari nung nakaraang taon. Parang anong silbi nung
runners-up. Kasi parang ang pagkakaintindi ko, mas mataas ang posisyon ng runners-up kesa sa Continental Queen. Di ba? Kasi kung gusto mo na mas mataas ang Continental Queen kesa sa runners-up, edi ang gawin mo, yung runners-up mo, ang gawin mong Continental Queen. Katulad ng ginagawa doon sa Miss Intercontinental, di ba? Kasi doon sa Intercontinental, ang ginagawa nila, yung top 6, yung top 6 na mapipili nila, ayun na, doon na yon pipiliin yung Continental Queen at doon na rin nila pipiliin yung magiging reyna. Di ba? At tama yung proseso na yon kasi nandun na yung runners-up, nandun na yung Continental Queen, nandun na rin yung reyna. Kumbaga, parang equal siya. Kung ikaw ay naging 4th runner-up ka, pwede ka maging Continental Queen Europe or pwede ka rin maging Continental Queen Asia, depende na sa sitwasyon. Ayun yung akin. Kaya parang feeling ko, mas maganda kung kukunin nila ang Continental Queen doon mismo sa magiging runners-up at doon nila kukunin mismo sa makakasama sa top 5 para walang butas. Para at the end of the story, wala silang, ay nako si ganito hindi nabigyan ng spotlight, ay si runners up na baliwala. Walang issue, walang pinag-uusapan na hindi maganda yung sistema nila, di ba? So, tama si Mr. Nawat kasi yun yung nilalaban ni Mr. Nawat eh. Dapat kung Continental Queen ka, dapat nandun ka sa top 5 kasi anong use na naging reyna ka kung hindi mo naman pala kaya tumungtong ng top 5 ng Miss Universe. Na kung iisipin mo, make sense talaga yung inilalaban ni Mr. Nawat. Kaya lang, since na walang magawa si Mr. Nawat dahil trabaho siya nila or under siya ng organization, masusunod yung gusto ng organization. So, naluloka tuloy si Mr. Nawat. So, ngayon, anong gagawin ni Mr. Nawat? Mananahimik na lang or ilalaban niya pa to? So, better na manahimik na lang siya. So, or else, umalis siya dyan sa organization na yan. Kaya ang nakikita ko dyan, kung hindi sila magkakasundo sa bawat suggestion nila, ang ending niyan, mag-aaway-aaway ang mga yan at lalayasa sila ni Mr. Nawat. At kapag ginawa yun ni Mr. Nawat, kamusta na? Anong mangyayari sa Miss Universe? So parang feeling ko, ang Miss Universe ay gagamitin lang nila itong si Mr. Nawat para sa production talaga. So yun, nakakaloka. Pero syempre, at the end of the story, ang purpose lang naman dito ni Mr. Nawat ay maipagpatuloy ang magandang production ng Miss Universe, makita ng mga tao at tuloy-tuloy yung ganda ng Miss Universe. Ayun yung nakikita kong purpose ni Mr. Nawat. Kaya nandiyan yan. Kumbaga, willing siyang tumulong para sa universe kasi mahal niya siguro ang Miss Universe. Diba? So, yun yung nakikita ko eh. Mahal niya yung Miss Universe. At kung ano ang makakaya niyang itulong, yun yung gagawin niya. At in fairness kay Mr. Nawat, napakabuting tao kasi kung iisipin mo, parang sino pa, di ba? O meron akong Miss Grand, bakit pa kita tutulungan? Competitor na kita, di ba yan kita dyan malupog, di ba? Pero hindi yun yung ginawa ni Mr. Nawat. Willing pa rin siyang tumulong, hands-on yung kung ano man yung dapat niyang gawin dito sa Miss Universe. So, in fairness. Yan! Ganon. Kaya, bongga. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nakikita nyo ba natatagal si Mr. Nawat sa organization ng Miss Universe? Lalo na ngayon, ang dami-dami niyang suggestion na hindi naman nila ina-approve. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.